na kanyang kamanggalan. Okay, so, ewan ko bakit hanggang sa ngayon ay may mga tao pa rin nangangaral na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. May panakot pa nga sila. Bababa ang ating Panginoong Kristo sa huling araw at ang kanyang unang hahatulan ay ang mga taong nangangaral na siya ay Diyos. Pero tatandaan nyo, nabanggit ko nung isang nakaraang medyo ibaba natin muna ito. Pero tatandaan nyo, may nabanggit ako nung nakaraang linggo, nasabi ko merong council, merong pulong noon na sinasabi nila, ito nga'y patunay nila eh. Kaya lang naging Diyos ang ating Panginoon Kristo dahil sila lang nagpulong at pinagkaisahan nila sa pulong nila na gawing Diyos ang ating Panginoon Kristo. Hindi ko mabanggit yung panghalan na yung council na yan. Yung council na yan, pinangalan doon sa lugar kung saan sila nagkaroon ng pagpupulong. At yun nga yung, ito po yun, yung Nicene Council. At dito makikita natin, ito yung, kasi dito sa konsilyong ito, dito sa meeting na ito, kaya nabuo itong meeting na ito dahil mayroong mga nagtuturo na tao lang si Kristo. Kaya nagkaroon sila ng pagpupulong at mapatunayan na si Kristo ay isa sa mga subject nila dito ay yung Christology. Okay? At dito sa Christology, napatunayan na si Kristo ay hindi tao lamang, kundi Diyos. At napatunayan na nito sa pamagitan ng mga Bible verses. Ibig sabihin, bago pa umira, kung nalagay po natin ang timeline, bago pa umira yung 320s by AD, okay? Bago pa umira yan, dito nung 33 AD, at maging dito sa time pass, ay meron ng mga patunay na ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos. Meron mga patunay na hindi lang iisa, one literal God. Sapagkat doon pa lamang sa Genesis, meron ng Elohim. Okay, dito nga nabuo, doon sa council nito, yung Trinity. Yung doktrina ng Trinity. Yung invented nga lang ng Catholic yun, nila. Pero, makikita natin yung concept ng Trinity ay nasa Biblia. Meron tatlo tayong mapapatunayang Diyos sa Biblia. Merong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At yung nga, binubuo ng tinatawag ng Trinity. Invented word yung Trinity, bagamat invented word yun, yung pong nakakapaloob na aral doon, na pinatutunayan na may tatlong Diyos, ay totoo sa Biblia. May plural God ang Biblia. At ito nga, isa sa patunay na may plural talagang God. At ito nga, makikita natin, sabi nila, dito lang raw nabuo yun. Pero nung magpulong naman sila dito, yung mga Bible verses din naman, na mga nandito, ang kanilang ipresenta para mabuo ang doktrina at mapatunayan at mapasinungalingan naman yung maling aral na itinuturo nung kapanahunan nila na ang ating Panginoon Kristo ay tao lamang. So, dito pinatunayan na siya ay Diyos at yung kanyang relationship dun sa kanyang Father. Okay. Hindi ko maisip-isip kung anong konselyo yun. At sa ating tinignan ko yung aking notes, nakita ko nga, ito yung first Council of Nicaea na ginanap ng mga bishop, ng mga Kristiyanong bishop, at nag-meeting sila doon sa Nicaea na nasa Bithynia. At ito ay sa pangunguna ni Roman Emperor na si Constantine I, yung isang Roman Emperor na naging Kristiyano. Pero may doubt nga tayo dito kay Constantine, medyo may pa paganism. At yun nga, yung kanilang mga nabuo dito sa kanilang meeting tungkol sa Christology, yung pinag-aralan nila kung ano yung sino si Kristo, at napatunayan nila na yung deity ng ating Panginoon Kristo. Isa yon sa nabuo dito. Pero hindi nangangahulugan
nabuo nila rito yung doktrina ngayon, o pinatunayan nila ang doktrina ngayon, ay nangangahulugan, dito lamang napatunayan na Diyos ang ating Panginoon Kristo. Katunayan yung binasa natin kanina. No, yung binasa natin sa Ephesus. Di ba? Yung binasa natin sa, yung Ephesus, sa Colossians. Di ba? May binasa tayo sa Colossians. Yung Colossians ay 63 AD na pinatutunayan Diyos si Kristo. May binasa tayo doon sa Corinto. Yung Corinto ay 57 AD, pinatutunayan na. Diba? Na Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. Binasa natin yung Genesis, chapter 1, verse 26 to 27. Si Moses na po ang nagpapatuloy na ito. So, ilalagay natin doon sa tayo ni Moses noong 1,500 BC, pinatutunayan na ni Moses. No? Na dito pa lamang sa beginning, ay Diyos na ang ating Panginoon